Boss, Ito yung mga naging tatak ko dyan. Una ito, inabot ako ng offline burang tatak. bakit offline buro tatak, boss? Yung pa yung ginawa ni Labantag. Okay. Oo, pinatupad nila. Pero ito yung may buo na ulit ako. Ayan yung buo. Oo. At saka ito pa isa. Ito. Ayan. So, bali tatlo yung tatak. Tatlo yan, mo, boss. tatak ko na yan. Okay. Galing sa loob Hanggang hita ba? Meron ka? Oo, hanggang hita yan, hanggang dito eh. Sa loob. Talaga? Oo. Walang tatak yan. Walang tatak dyan. Or nandito Ito. Sino tawa? ito si... May nakita akong pangalan eh. Oo. Yan. Wonder Joel yan. Yun oh. Shout out, Yan, Saya. Supremo. Oh, yun. Supremo. Yon. Saan punta galing? Hapit na hapit si Bosyo. Ano, Gob? Hapit na hapit. Talaga na. At meron pa tayong kakapanayamin dito sa lugar ng Cavite. Yan. At si Boss Josel. Pakilala ka, boss. Ako nga pala si Josel. Galing din ako ng medium security compag sa New Bilibid Prison. So, handa ka na sa mga katanungan, boss? Oo, handa na ako. Yung! Salamat! Galing ako ng medium. Ilang taong kang nagtagal doon, sir? Bali, 4 na taon ako ron. Meron ka bang nasalihang pangkat sa loob? Oo, meron akong saliyang pangkat. Nasa pangkat ako ng Sputnik. Sige, Sputnik. Oo, Sige, sir, pa-shoutout natin yung mga bossing natin doon. Binabati ko nga pala sila Commander Edong Castro, sila Tatay Ibay de Leon, Tatay Efren Mateo, at si Commander Jerry Mabana. Yung ang mga warden natin doon, mga tatandaan niyo pa ba? Ang mga mababait natin warden na empleyado? Sila Sir Maka. Yan. Sila Sir Maka. Shoutout. Shoutout nyo Shoutout sila. sa inyo. Yung. Boss, yung mga tao kasi dito sa, alam mo na, dito sa Laya, gusto laging may patunay na ikaw talaga ay galing dun sa bahay ni Kuya. Maaari bang magpakita ka ng tatak para sa patunay? Boss. Ito yung mga naging tatak ko dyan. Una ito, inabot ako ng offline burang tatak. Bakit offline buro tatak mo? Yung pa yung ginawa ni Labantag. Okay. Oo, pinatupad nila. Pero ito yung may buo na ulit ako. Ayan yung buo. Oo. At saka ito pa isa. Ito. Yan. So, bali tatlo yung tatak Tatlo yan, mo. tatak ko na yan. Okay. Galing sa loob. Hanggang hita ba? Meron ka? Oo, hanggang hita yan, hanggang dito eh. Sa loob. Talaga? Oo. Walang tatak yan. Walang tatak dyan. Or nandito Ito. Sino tawa? ito si... May nakita akong pangalan eh. Oo. Yan. Wonder Joel yan. Yun oh! Shout out! Yan, Saya. Supremo! Oh, yun! Supremo! Bago ka madala ng maximum, nakulong ka rin ba dito sa City Jail? Oo, nakulong ako rito sa City Jail. Umabot din ako ng 3 taon dyan. Okay. Bali lahat ng binuno ko ay 7 taon. 7 taon. Oo, 7 taon. So matagal-tagal na nasayang yung buhay mo. Oo, sobrang tagal. Dahil sa nagawa kong kasalanan. Okay. Kamustahin naman natin, boss, yung pagkabata mo? Ano bang klaseng bata ka nun? Dati, nung bata ko, masasabi natin na mapusok. Talaga? Mapusok akong bata noon dyan kasi mapalabarkada ako. Andyan yung nagagawa akong mang-hold up. Oo, nagagawa akong lahat ng krimen. Nagawa ko. Hanggang sa humantong na makapatay nga ako. Talaga? So, ang naging kaso mo, murder, Ang tama? bali naging kaso kong murder. Sa kadahilan ng mapusok ka lang. Oo. Yun yung mga pagkakataon at dahilan kung bakit ka napunta ng kulungan. Oo, yun ang naging dahilan kung bakit ako napunta ng kulungan. Hindi ka pala pwedeng mabati ng mga panahon na yun, ako. Hindi naman. Palakaibigan pa rin naman tayo doon. Kaya lang, dumadating talaga sa punto na marami sumusubok. May sumusubok talaga. Ikaw naman, mapagpatol. Oo. Mapagbigay, hindi mapagpatol. Balik tayo sa Bilibid, boss. Ano yung katungkulan mo sa loob ng Bilibid? Sa Bilibid,
nabaitang ako. Nabaitang ako. Paki-example na yung baitang na yan, boss. Nagbaitang ako. Pagpasok ko pa lang dyan naging ano ako dyan. Kumbaga, naging buyonero. Kumbaga, bantay buyon. Okay. Bantay buyon ako dyan. Medyo tumaas ang katungkulan ko dyan. Naging mahinarya ako. Ayun ang pagbabaitang. Magmumula ka sa buyonero hanggang sa magiging mahinarya ka. Hanggang sa naging hepe ako ng bantay pinto. Okay. Naging hepe ako ng bantay pinto ng bidding 1. Ng 128, Zelda 128. Ano yung pinakahuling katungkulan mo? Bali ang naging katungkulan ko naging chief jury ako ng building 1. Ano yung trabaho ng chief jury? Ang chief jury, ang trabaho ng isang pagiging chief jury, yung manumarya ng tao. Okay. Kumbaga, hawak ko yung bawat jury sa loob ng building 1. Kung ano yung mga nagiging problema, pinararating nila sa akin. Ipaayos ko sa kanila yon, pero pagka hindi nila kinaya, ako na ang haharap sa sumaryahan na yon. Siyempre, pagka may sinusumarya, ibig sabihin, meron kaming tao na nagkaroon ng pagkakasala. Okay. Ngayon, sa pagkakasala na yon, meron kaming nakaatang na parusa ron. So, na nararapat. ikaw din yung nagpapataw ng parusa sa kanila? Oo, bilang chief jury, Okay. ako na rin ang humahatol sa kanila. Ako na ang tumatakal. Ikaw din yung pumapalo? Oo. Full swing? Full swing. Oo. Shut up. Para masarap. Boss, tanong ko lang, ano ba ang benepisyo sa inyo? Bakit kayo sumasali ng pangkat? Wala naman. Siguro, siyempre, bilang namumulungan, pagdating pa lang sa jail pa lang kumbaga meron ng tinatawag na pangkat, lalo dito sa Cavite. Solid ang Sputnik dito. Kaya pag nasa jail ka, automatic magpapatatak ka ng pangkat. Pero nasa sayo naman yon kung gusto mo o ayaw mo. Kumbaga ano mo yun kumbaga kagustuhan mo yun. Walang sapilitan sa pagpapatatak. Wala naman sapilitan yan. Sapilitan yan pagka yung sa pagpapatatak. Oo. Nasa sayo yan. Paano pag wala kang tatak, anong tawag sa'yo? Ang tawag sa'yo dyan werna. Werna ang tawag dyan. Halimbawa, boss, may pumasok sa inyong ibang tatak. Anong ginagawa nyo? Totoo ba yung binuburahan nyo? Dito sa Cavite, oo, binuburahan yan Paano sistema ng pagbubura dyan, boss? Kumbaga, inaikisan namin. Pero sa maximum, Hindi gano'n. Kasi hindi naman maihahalo sa inyo. Hindi na maihahalo kasi yun pagdating doon. Pero dito sa City Jail, automatic buburahan. Hindi siya pwedeng tumanggi na burahan. Hindi siya pwedeng tumanggi. So, paano yung sistema ng boss? Kumbaga buburahan na. Kumbaga, eekisan lang yung tatak nila. Eekisan. Sa anong pamamaraan? Tattoo rin. Tattoo rin. Oo. Ginawa ka rin bang laruan sa maximum kaya napakarami mong tato? Ay, hindi. Hindi porque na napakarami mong tato ginawa kang libangan. Oo, sabi nila Sasabihin nila na nagugutom ka. Hindi totoo yun. Okay. Kasi isa akong patunay. Pagdating sa paramihan ng tato, makikita nyo naman sa tato ko Oo, kasi ang sabi nila pag malinis yun nga daw, di ba boss? Oo. Yun daw yung siga. Yun daw yung maangas, tama ba yun? Ay, hindi naman. Oo. Kasi pag may tato, parang binubuli lang, kaya napapatato, pinagtitripan kayo. Tama ba yun? Ay, hindi totoo yan. Yun para maliwanag lang kasi ang daming nagsasabing ganun Napasaba ka sa maraming kaguluhan sa loob ng Bilibid? Sa kaguluhan sa Bilibid, siguro bilang lang. Pero meron talagang mga pagkakataon talagang gulo. Talaga? Paano sitwasyon ng gulo, boss? Na talaga may mga riot talaga na patayan. Kasi bilang nanunungkulan, pagka umugong ng kaguluhan sa loob ng Bilibid, kailangan yung mga tao nyo, isinisecure nyo na kagad yan. Nasa ganun, walang masawi. Kung halimbawa, pagkat nyo naman ang involved sa kaguluhan na yan, kailangan maging alerto lang din kayo pagdating sa loob. Nakasaksi ka ba doon ng talagang natapos ang buhay sa riot na yan? Oo, marami. Marami na ako nasaksihan na pinatay sa harap ko. Talaga, boss? Oo. May pagkakataon ba, boss, na nagipit ka at kailangan mo na rin lumaban?
Oo, meron. May pagkakataon na gano'n. Lalo na pagka yung taon nyo na, umaga, yung kapangkat nyo na, yung naiipit sa kaguluhan. Pagdating kasi sa sitwasyon na gano'n bilang nanunungkulan ka, kailangan, ang una mo sinisecure, yung mga tao ninyo, lalo na yung mga matatanda, na walang kakayanan ng lumaban. Okay, boss. May tinatawag tayong agurang. Paano yun sila sinisecure pag sumisiklab ang gulo? Syempre, bago pa lang naman kasi pumutok ang gulo, meron ng mga timbre na merong inaayos na may senaryo na nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ng dalawang pangkat. Siyempre, kaming bilang mga nanunukulan, nagiging advance kami. Yung mga, halimbawa, yung mga matatanda naming mga agurang na mga nagtitinda sa loob ng bilibid, ayun ang unang-una namin sinisecure. Kahit gaano pa man kalayo yung mga yan, bawat in charge, lahat yan, mga nakamonitor yan kung saan sila nakapwesto, para pagdating ng kaguluhan o nagkaroon ng ugong, nasusundo ko agad namin. Yun. Boss, para sa kaalaman ng mga manonood, nabanggit natin na agurang. Paki-explain nga sa kanila kung ano yung agurang na yan. Ayang kasing tinatawag na yan na agurang, ayan yung mga bumubulo na ng dekada sa maximum. Na pagdating dito sa may medium, kasi siyempre bumababa ang sentensya nila. Habang tumatagal sila, bumababa ang sentensya nila, napupunta sila ng medium security compound. Ako bilang batang medium, siyempre, yung respeto sa pagiging sa mga agurang namin nandoon. Kaya ganun din ang respeto ng mga batang medium sa mga agurang natin na galing maximum. So, ang agurang, ibig sabihin yung mga matatagal na rin, nabibuno talaga, dekada. Boss, yung tinatawag na taiman, ano ba yan? Ayan yung taiman. Tinatawag naman yung taiman na yan pag kayong nasa jail ka. Okay. Jail ka, nanggaling. Pag halimbawa ako, katulad ko, na nanggaling ako ng medium, halimbawa na makukulong ulit ako sa maliit na bahay, sa mga jail, ayan, yan ang tinatawag na tinayman. Tinayman. Oo, Okay. taiman. Malinaw, ha? Ano yung mga pangyayari na hindi mo makakalimutan sa loob ng bilibid? Siguro ang mga hindi ko makakalimutan na pangyayari, yung dumating yung araw na sa pangkat namin sa pangkat ng Sputnik, yung mawalan kami ng pribilehiyo. Katulad ng ano? Katulad ng mawalan kami ng butas, mawalan kami ng selda. Dahil sa kadahilanan ng maraming sakuna na nangyari sa pangkat ng Sputnik noon. Sino nagdidesisyon na mawalan kayo ng mga butas niya? Siyempre, nagdidesisyon ng mawalan kami ng pangkat mawalan ng butas. Pribilehiyo, kung tawagin sa loob ng bilibid yung mga nakakataas, yung mga... Mahirap yun pag ganun, boss? Oo, mas mahirap kasi pag sinabi mo kasing medium, sambayan yan Anong sambayanan? Kumbaga, halo-halo ang pangkat. Halo-halo ang pangkat. Kasi dyan merong panahon na pumuputok, sumisiklab ang kaguluhan. Katulad ng mga panahon na wala kaming masilungan. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Oras na magkaroon kami ng enkwentro o anumang pangyayari, kahit man iba sa ibang pangkat, siyempre, kami bilang kaming mga walang pribilehiyo, pakalat-kalat kami. Hindi man lang namin magawa yung ma-secure namin yung mga tao namin. Ayun ang ina namin. Ayun ang isa sa hindi ko makakalimutan na pangyayari na masaklap na nangyari sa pangkat namin. Patungkol naman sa pamilya mo, boss, kamusta naman po yung lagay nila mula nung mapasok kayo sa bilibid? Ayun, yung lagay ng pamilya ko sa awa ng ama. Yes. Sa awa ng ama simula nang nakulong ako. Siyempre, hindi mawawala yung pagpapanata dyan. Sa loob ng kulungan na lagi kailangan na dapat laging safe ang pamilya mo pagdating sa malayang lipunan. Kasi wala ka namang ibang hihinga ng tulong kundi yung pamilya mo. Okay. Pag sa oras na nasa loob ka ng kulungan. So yung pamilya mo is okay naman? Okay. Continuous naman yung dalaw sa'yo? Oo, continuous naman sila. Wala ka namang naging asawa? Wala. Kasi nung nasa medium ako hindi ko na rin hiningi sa pamilya ko yung dalaw Kasi unang-una, Malayo? Oo, malayo.
Tapos ang Cavite kasi, medyo malayo nga sa Muntinlupa. At unang-una pa rin yung biyahe. Yung biyahe, mas matagal ang ipapamalagi, yung pamamalagi ng Biyahe kaysa sa... ng biyahe pila kaysa yung sa oras na makakasama mo sila sa loob. So, hindi mo na sila pinapadalaw? Oo, kaya madalang ko silang pinapadalaw talaga pag nung nandoon ako sa amin. Patungkol sa pera, maaluan naman yung pera sa'yo doon, boss? Masasabi ko sapat lang kasi kahit paano meron din na diskarte. Okay. Kung ba tawagin doon diskarte. May naging ano rin ako ron, vendors ng illegal na tabako. Tabako yan. Talaga? Oo, vendors ako niyan. Kumbaga nakakatawid ako sa pang-araw-araw ko, yung pangangailangan ko. Pero illegal yun? Illegal yun. Tatamaan ka doon, di ba? Pag nahuli ka nun. Pag nahuli ka nun. Paano sitwasyon nun? Paano Siyempre, dagdag sintensya? Parang ganun? Hindi naman. Kumbaga, Bartolina ka. Bartolina ka pagka nahulihan ka ng... Kasi sigarilyo yan eh. Okay. Illegal. Yun, medyo curious ako ha. Ano yung tsura ng Bartolina, boss? Bartolina ay para selda lang din naman na hindi kayo nakakalabas. Sa medium kasi bawat selda ron pagdating ng alagwa kayo kumpara mo sa Bartolina, parehas lang siyang selda. Pero ang selda ng medium ay ang Bartolina ng medium, hindi kayo nakakalabas talaga ron. Okay. Pero boss, ang napapakita at napapanood nila, isang maliit na kwarto, doon ka na raw dudumi, doon ka doon ka kakain, tama ba yung... Ay, hindi. Mali yung ano nila na yun. Ang mga director talaga dito sa TV. Mali yun. Kumbaga, parehas lang na selda. So boss, hindi totoo yung mga napapanood nila regarding dun sa Bartolina na yan? Ay, hindi. Madilim, walang ilaw, masikip, doon ka dudumi, doon ka kakain. Pero sa... Masyadong brutal yung palabas sa TV, no? Oo, masyadong masama ang tingin sa inyo, di ba? Pero sa likod nun, may liwanag pa rin. Tsaka may matututunan tayo sa mga galing doon. Yan ang pinakatotoo dyan. Boss, bukod sa mga parusa doon sa loob, may iba pa ba na pamamaraan kung paano yung parusahan ng mga kasamahan niyo? Depende na lang din sa nagawa nilang asunto Okay. Kasi kung ang asunto, yung nakapanakit ka, nakadugo ka ng, halimbawa nakadugo ka ng kakosa mo, siyempre meron mga parusa na nararapat dyan Pwede rin abutin sila sa inyo kapag yung hindi sumusunod sa pagpapatawag. Okay. Yan, bago sila sumaryahin, aabutin pa rin kahit konti. Boss, bilang ikaw ay nanunungkulan, meron ka doon sariling tarima? Oo, meron ako sariling tarima ron. So wala kang katabi nun? Wala. Solo lang yun? Oo, solo. Ang tanong dito, nandyan si Mrs. May naipasok ka ba sa tarima mo? Wala. Wala, hindi. Boss, kunyari hindi naririnig ni Mrs. Wala pa rin, wala. Wala talaga? Wala. Walang kumonjo doon, wala. May tinatawag din ba doon sa loob ng maximum o ng Bilibid na VIP? Oo, meron din. Lalo na yung mga pinapasok doon na mga bagong pasok doon na mga big time. Ano yung benepisyo ng VIP ron, boss? Siyempre, mga kubol, pribilehiyo. Kaya mo kayo binibigay sa akin. Labas trabaho pa yan? Oo. Kumbaga, hindi na pinagtatrabaho yan kasi VIP yan Sa pagkakaalam mo, boss, ano yan, lingguhan? Ang bayaran yan? Oo, merong lingguhan yan Sa jail kasi, lingguhan yan Sa mga jail, may lingguhan, may buwanan. Sa Bilibid? Sa Bilibid isang down lang yata yan. Ha? 1 down lang. 1 down? Pero mabigat yung 1 down na yun Talagang guguho ka dun Talaga? Oo. Kahit wala silang tatak? Oo. Yung nasa VIP? Oo, nasa VIP. So, hawak naman na ng mayor yun. Hawak na ng pinakamayor. Sa medium talaga. Hindi ba pwedeng babalabalag ka naman para ka namamasyal doon sa mga selda-selda doon? Ay, oo. Lalo na sa medium, bawal ang tanga ron. Kahit naman sa maximum, bawal ang tanga. Ayan ang number one talaga na sinasabi ng mga nanunukulan pagka yung bagong dating ka ron.
ayan ang number one na sasabihin sa inyo, lalo na pinapakilala kayo. Ayan ang unang-una sasabihin na bawal ang tanga. Bakit pinagbabawal nila yung mga ganun, boss? Sa Oo, tingin kasi mo? Kung nagpapalakad-lakad lang naman. Oo. Kasi bigla-bigla kasing umano ron, sumisiklab ang gulo. Parang ano yan yung sakit sa tiyan Bigla-bigla nag-aalburuto. Talaga? Ganyan ang ano sa medium. Okay. Oo. Hindi pwedeng tanga. Hindi, bawal ang tanga ron. Boss, baka may gusto ka pang ibahagi na pangyayari o karanasan mo na hindi pa natin natatanong dito. Yung mga karanasan ko lang naman dun yung mga, siyempre, yung hirap na naranasan ko sa loob ng Bilibid yung pangungulila sa pamilya, sa dalaw. Siyempre, hindi mawawala yan. Lalo-lalo na yung hindi mo, matagal pa yung bubunuin mo sa pangungulungan mo. Naranasan mo ba ron yung naramdaman mo pala na doon ka sa Bilibid nagsisi ng mga kasalanan mo rin? Oo, maraming beses ako nagsisi ng ng mga kasalanan ng mga nagawa ko. Kasi andyan yung sa gabi na hindi ka makatulog, kakaisip sa mga ginawa mong kasalanan. Andyan yung pagsisisi na tawagin. Okay. Andyan lahat. Pinakamasakit daw na kalaban ng mga inmate doon ay ang buryo. Oo, ayun ang pinaka talaga na sakit na wag naman dapat dumapo sa mga nandun. Pero nangyayari talaga no? Pero karanasan talaga ng ibang ron talagang inaabot talaga ng buryo. Oo. So sa pagkaburyo nila, boss, balita ko yung iba hindi na kinakaya at tinatapos na ang kanilang buhay. Hindi, sa akin naman sa mga nakita kong mga pangyayari doon, wala naman akong nakitang mga tinapos nila yung mga sariling buhay nila. Ang mga nakikita ko nabuburyong doon yung mga gumagawa ng indulto, gumagawa ng problema sa sarili nila. Kumbaga, gusto na lang din nilang maranasan masaktan para siguro mawala yung buryong nila. At saka yung pagpapatato. Pagpapatato yun, number one din yan. Di ba? Pampalis din ang buryo. Pagka Kasi sa city jail daw, ano sila, na homesick, ganyan. Na, yung karanasan na walang dalaw, ayan ang unang-unang pumapasok ng buryong sa isang tao sa isang inmate Okay. Ayan talaga. Pinakamalupit ang halaman yan, buryo na. Dumalaw doon ang babae, tapos tinignan lang ng kabilang selda, nagkagulo daw. Oo, may mga pangyayaring ganyan doon. Kasi, syempre, ang unang-una doon kasi, ang dalaw doon, sagrado. Hindi mo pwedeng bastusin kahit sa tingin. Kasi, bilang ako, halimbawa, kasama ko dalaw ko, alam naman natin na lahat ng tao ron merong mga masasamang gawain. Okay. Di ba? Kumbaga galing sa mga masasama. Syempre, kung halimbawa matitigan yung asawa mo, iba na yung dating sa'yo niya kagad. Talaga? Magpaparating ka kagad sa mga nanunungkulan mo na yan. Ganyan doon. Mahirap, no? Mahirap doon. Tingin lang, mapaparusahan ka. Mapaparusahan ka. Para ibang ilahad mo o isalaysay mo ang kauna-unahang pagpasok mo hanggang makalaya ka sa Bilibid. Ang kauna-unahang pagpasok ko dyan, syempre, yung pagpapakilala sa mga nanunungkulan, sa mga siga. Okay. Ayun ang unang-unang mararanasan nyo dyan. Kasi ako, nung unang naranasan ko na pumasok ako dyan sa medium, hindi siya pagyayabang Kasi ang kalugar ko ron, si Edong Castro. Mayor pa lang siya noon. Kumbaga, advisor pang kalahatan. Pagkapakilala pa lang nila sa akin ng mga nanunungkulan doon, kinuha agad ako ng escorting niya. Kinuha agad ako ng escorting. Kaya yung pribilehiyo na ibinigay sa akin, naging magaan agad. Kumbaga, wala akong ibang binabantayan, wala akong ibang pinagsisilbihan. Hindi ako nanilbihan sa butas na pinapasukan ko. Sa kanya kagad ako nagsilbi. Sa kanya ako tumira. Hanggang sa paglaya ko. Hanggang sa bumaitang ako, nag-jury ako, nag-chief jury ako. Pero sa kabila ng mga nakamit mo o natanggap mong pribilehiyo, mahirap. Oo, syempre mahirap. Andyan yung mga pagkakataon na nagkakaroon ng gulo Syempre, unang-una, pagka yung nasa escorting ka, syempre, alerto ka dapat dyan.
unang-una yung aalalayan mo dyan, yung ini-escortingan mo. Kumbaga, kailangan hindi masugatan yan. Hindi dapat magkaroon ng problema sa ini-escortingan mo dyan. So, dadapaan mo yan? Kailangan dadapaan mo yan pagka oras na may nangyari. Pagka nasugatan yan, pwede kang mamatay dyan. Talaga? Pagka pinasok mo ang pagiging escorting. Mahirap pala yung trabaho. Oo, mahirap ang pagiging trabaho ng escorting. Kailan ka unang beses umiyak sa loob ng Bilibid? Siguro yung unang pagpasok ko, nasa RDC pa lang ako. Unang araw ng pagpasok ko sa loob ng Bilibid, ayan din yung unang araw ng pag-iyak ko, yung unang gabi. Anong mga kadahilanan ng pag-iyak na yan? Siyempre, naisip ko na rin na malayo ako sa pamilya ko. Yung pagdalaw, alam ko na mahihirapan sila. Ayun ang unang-una kong naisip. Ayun yung iniyak. Oo, ayun ang iniyak. Okay. Gaano kahirap sa isang tao ang mapunta sa Bilibid? Yan na. Napakahirap kung mapupunta kayo ng Bilibid. Kaya wag nyo nang naisin. Kasi lahat ng lungkot, lahat ng pagsasakripisyo, nandyan. Lahat ng karanasan na hindi nyo pa nararanasan sa tanang buhay ninyo Pagka pumasok kayo, lahat ng yan mararanasan ninyo. Kaya napakahirap ang mapasok sa loob ng Bilibid. Total, nabanggit mo na rin yan, maaari bang bigyan mo ng boses yung mga tao sa paligid, especially yung mga kabataan na akala mo may mga superpowers? Sa mga kabataan na pakalat-kalat kung tawagin dito sa Malayan Lipunan, kung inaakala nyo na napakasarap sa loob ng kulungan, yung sa mga naririnig nyo na meron kayong bantay, meron kayong kinakain, wala kayong problema, kabaliktaran yan sa mga naririnig nyo. Yan naririnig nyo na lang yan. Pero kung dadanasin ninyo, baka sabihin nyo, ayaw nyo na. Kaya sa mga kabataan na nanonood, wag nyo nang pangarapin na mapasok ng bilangguan. Kasi talagang napakahirap. Yan ang mga buhay na patunay. Diba? Kamusta ang weta po mo? Isang napakalupit na tanong yan, Bosyo. Ito, yung weta po ko, buong-buo pa naman to. Katulad nga na sinasabi, puro papasok lang to, puro palabas lang. Puro palabas lang to, walang papasok. Medyo kinabahan ako doon Medyo kinabahan ako sa puro papasok Para maiba naman tayo, di ba? Lagi ko sinasabi to kasi para maiba na rin yung paniniwala ng mga tao kasi ang tingin sa inyo mga hayok. Oo. Di ba? Yan, karamihan yan, ganyan. Siyempre, sa Bilibid, ayan ang tingin Oo. Pagka napasok ka, wasak na. Oo. Wasak na ang ano mo. Yung bahay bata mo, tawagin. Pero hindi naman totoo. Pero hindi naman totoo yung gano'n. Oo. Hindi totoo yun. Pero boss, ikaw, nakatikim ka ba nun? Ikaw mismo tumigim? Ay, hindi. Kasi nasa ano ko bawal sa ano ko yan, sa religion. Talaga? Oo. Kasi nasa INC ako, Iglesia ni Cristo. Okay, pero syempre dun sa mga nagmamahalan lang na... Oo, sa mga nagmamahalan. Marami yan doon. Talagang itinuturing na babae yan doon. Talaga. Kumbaga, iniingatan din yan doon. Kumbaga, pinagsisilbihan. Parang babae lang din. Ganun ang tinuturing ng mga ano ron. Respeto nila. Nire-respeto rin. Boss, kamusta ka ngayon sa Laya? Sa ngayon okay naman ako ngayon kasi siyempre, iwas na rin tayo sa problema. Okay. Sa mga maraming sumusubok pero siyempre hindi na rin sila papasok sa panunubok nila dahil naranasan ko na rin yung yung pangit na buhay, yung magulo. Maraming manunubok pero hindi na rin naman para natin papasukin yan sa buhay natin. Diba, nagkaroon na tayo ng katandaan. Pero dati, palag-palag, no? Oo, pero kung dati, bet kong bet yan. Kahit anong gusto nila laban, pwede dahil yan. sa may natutunan ka sa Bilibid. Dahil sa mga natutunan sa Bilibid, ayan, isa yan. Yung lawak ng pag-uunawa. Yan, number 1 yan. Dapat ba talagang katakutan kayo at pangambahan ng mga tao sa lipunan? Ay, ang katanungan mo na yan, boss, maling-mali yan. Okay. Maling-mali yan sa
mga naniniwala na yung mga galing sa kulungan, galing sa bilibid, dapat yung pangilagan o katakutan. Kasi unang-una, ang mga galing bilibid, para sa kaalaman lang din ng mga manonood natin sa loob ng bilibid, diyan kami natuto ng respeto at paggalang sa lahat. Okay. Baka, syempre, sa lahat ng kaalaman ng mga nangungulungan, ang number one ang respeto Okay. Ayun ang unang pinag-aaralan, yung pakikisama. Ayan ang mga matututunan nyo sa loob ng kulungan. So, hindi dapat pangambahan? Oo, hindi nyo dapat pangambahan ng mga galing kulungan. Yun. Boss, maaari mong batiin yung mga naging kasama mo doon. Baka nandun pa sila at nagbabakasyon. Shoutout mo sila, mga commander natin. Abi, unang-una, binabati ko nga pala si Edong Castro, Tabron, si Commander Jeremy Mabana, sila Commander Pangkel, sila Tatay Ibay De Leon, tapos si Mayor Benar, Mayor ngayon ng 133 ng Bartolina. Okay. Sa lahat ng mga nakasama ko dyan, pati ng mga nasa Tawid Dagat. Okay. Mga kalugares. Mga kalugares. Yun. Shoutout po sa inyo lahat. At dahil hapit na hapit nga talaga ako sa content, at inisa ko na lang po talaga sila. Ayun na naman po, talagang busog na naman tayo sa kaalaman. Yan, sa mga aral na mapupulot natin. Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa laya, huwag sa bilibid. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo, pagpalain po kayo nawa ng po may kapal. Peace out!